Good morning po, Bing Reyes, yung lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging. The Gospel is according to Saint Matthew, chapter 18, verses 15 to 20. Napakaganda. Ba't napakaganda? Dahil sa Ebanghelyo ito ay pinapahayag ng Panginoon kung paano tayo magiging kaya-aya sa kanyang harapan. Nang sa ganun, kung tayo ay kaya-aya sa kanyang harapan, matatanggap niya ang ating mga panalangin. Matatanggap niya ang ating mga inaalay. Kaya, alamin natin kung paano tayo maging kaya-aya. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 18, verses 15 to 20. Nagwika ang ating Panginoon, kung sino man sa inyo ang merong kaalitan, kagalit, kaaway, puntahan mo, makipag-ayos ka, makipagsundo ka. Kung ayaw niya makinig, dalhin mo siya sa simbahan. Magdala ka ng kaibigan bilang testigo. Kung makikinig siya, magbabalik loob siya sa magandang kaugnayan ninyo at magbabalik loob siya sa magandang kaugnayan natin sa Diyos. Buod ng Ebanghelyo. Una, tayo pala ay may obligasyon na sabihin sa iba kung sila ay may ginagawang hindi tama. Dahil di ba kadalasan wala tayong pakialam, bahala ka, may impyerno ka. Hindi po ganon. Kung may ginagawa silang hindi tama, meron tayong obligasyon na sabihin sa kanila, Pards, mukhang mali yan. Mukhang di yan tama. Lalo na kung hindi niya alam na nakakasakit na pala siya. Nasaktan ka niya, hindi niya alam. Meron kang obligasyon. Sabihin sa kanya, Perch, huwag naman ganyan, dahan-dahan naman. Nakakasagasa ka, natatamaan ako. Yun. Yun number one. We have the obligation to tell our brother, our friend, that he has done something wrong. That he has done something that hurt us. Bakit? Dahil because it is possible that the person concerned did not know, did not intend to hurt us at all. Did not intend to hurt us, did not know that he was doing something wrong. That is why, if we tell him that he has done something wrong, baka wake up call yun. Baka yun ang dahilan bakit magbabago siya. At kung masama naman ang pagtanggap niya, wala na tayo doon. He is accountable for that. Ang sa atin lang, na sana mag-effort na sabihin, Pards, mali yan. Pards, kulang yan. Pards, baka dapat ganito. Pards, nakakasakit ka na. Hinay-hinay. Yun ang ating obligasyon. Number one. Number two, ba't kailangan makipagsundo? Bahala siya sa buhay niya, walang pakialam sa kanya. No one is an island. Tayong lahat ng tao, no one is perfect. Tayong lahat ng tao, nagkakamali. Kaya kung meron tayong kaalitan, dapat tayong makipag-ayos. Dapat tayong makipagsundo. Bakit? Dahil yun lang ang paraan para magkaroon tayo ng kapayapaan, peace of mind. And here in the heart, hindi ka maliligali, hindi ka mabagabag. Dahil wala ka ng kaalitan, wala ka ng kagalit. Ang tinuto mo kay huwag magtanim ng galit, huwag magkaroon ng sama ng loob, huwag magkaroon ng hinanakit, huwag magkimkim. Palabas to. Sabihin makipagsundo, makipagayos. Dahil sa pamagitan ito,
magkakaroon lang tayo ng kapayapaan, peace of mind, and ease in our heart. At kung ganon, handa na tayong humarap sa ating Panginoon. Tatandaan nyo, sa ibang banda, sabi niya, kung ikaw ay may inaalay, panalangin o hiningi, pero meron kang naalala nga meron kang kalitan, hinto mo muna pag-aalay mo. Ilapag mo, ibaba mo muna, hinto mo muna. Umalis ka. Puntahan mo ngayong kapatid at makipagsundo ka muna. Ayusin mo muna ang inyong alitan. Pagkatapos, bumalik ka. Ituloy mo ang iyong pag-aalay. Ituloy mo ang iyong panalangin. Isa lang po ang tinutumbok natin, Panginoon. Kung tayo ay may galit sa manloob at poot, hindi tayo karapat-dapat humarap, makitungo sa Kanya. Paano ba tayo maging kaya-aya kung po ito at ito, puno ng sama ng loob, puno ng galit, puno ng poot? Hindi tayo kaya-aya. Hindi katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon ang taong puno ng galit, puno ng poot, puno ng sama ng loob. Ibig sabihin, masama ating budi. Kaya, kung may sama ng loob dito, may poot, may nanakit, ipalabas. Makipagsundo muna. Makipag-ayos muna. Nasa Kanya na, kung tatanggapin ba niya ang ating pagsisikap na makipagsundo. Basta sa atin, inilabas natin, inilatag natin, at tinangka natin ayusin lahat. Para paglabas, wala na tayong puot, wala na tayong sama ng loob, wala na tayong galit. Pwede na tayo magkaroon ng kapayapaan. Tanggapin man niya o hindi, pwede na tayo magkaroon ng kapayapaan dahil kung meron man siyang nagawa sa atin na masama, pinapatawad na natin siya. Kaya nga tayo nakikipag-ayos dahil gusto natin magkasundo. Ayos na tayo sa Kanya, bahala siya. Siya naman nalago sa Diyos. Tayo, tanggalin ang puot, tanggalin ang sama ng loob, tanggalin ang galit, huwag magkimkim. Huwag magtanim. Palayain ang sarili. Dahil yun lang paraan para magkaroon tayo ng kapayapaan sa sarili. At kung meron na tayong kapayapaan, wala ng puot, wala ng galit, wala ng sama ng loob, pwede na tayo umarap sa Panginoon. Panginoon, pinatawad ko na ang aking kapatid. Wala na po akong sama ng loob. Wala na po akong kinimkim nga puot at galit. Naway kalugdan niyo po ako. Yun. Makipagsundo ka muna, ayusin mo muna, saka ka bumalik. At ituloy mo ang iyong pag-aalay. Napakaganda. Napakamaliwanag. Hindi tayo kalulugdan ng may kapal. Kung dito at dito, puno ng sama ng loob, puno ng galit, puno ng puot. Masama ating budi. Kaya, ilatag, ipalabas. At ang unang lugar, kung saan dapat may kapayapaan, ay ang ating pamilya. Mga kapatid, mga magulang, mag-asawa, huwag patagalin. Ayusin ka agad. Pag-usapan ka agad. O yung ginawa mo kanina, mukhang hindi ko nagustuhan. Kaya natin ayusin ng konti. Bawas-bawasan, gano'n. Mag-usap lang. Para palabas, para walang tinatanim, walang kinikim nga sama ng loob. Dahil kung may sama ng loob, may pot at galit, yun ay mitsa nga sinisindahan para balang araw ay sasabog. Kaya wag na hintayin lumaki. Wag na hintayin tumindi. Sa umpisa pa lang. Pag-usapan. Makipag-ayos. Makipagsundo. Nang sa ganun, makamit natin ang kapayapaan sa ating sarili. At maging karapat-dapat nga kalugdan ng may kapal. Para ang ating panalangin ay katanggap-tanggap sa ating Panginoon.
Sana nawa maliwanag. Binigyan ng kahalaga ang pakikipagsundo. Sana nawa tanggalin ang puot, tanggalin ang galit, tanggalin ang sama ng loob. Makipagayos, makipagsundo para magkaroon ng kapayapaan. At humarap sa Panginoon, handa na tayo para kalugdan niya tayo. Dahil wala na pong sama ng loob, wala na pong galit, wala na pong puot. Nasa kanila na kung tatanggapin ba nila ang ating pakikipagsundo. Ang importante, tayo at ang Diyos, ang may kapal, ay maayos na. Ang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.